Eto na mga kababayan, ako, etong si Attorney Harry Roque na walang ibang ginawa kundi pabagsakin, hilahin pababa ang ating pamahalaan, lalong-lalo na ang ating Pangulong si PBBM. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos mga kababayan, wala itong ginawa kundi bumatikos, magalit, magmura, magingay at laitin ang ating Pangulo. Wala itong ginawa kundi sumayaw-sumayaw, ngiwi, bangag-bangag-mangag na ginaya niya na si Maharlika. Bumaba na po ang pagkatao nitong si Attorney Harry Roque. Dati ito mga kababayan ay karespe-respeto. Ngayon, nako po, parang hindi mo na i-respeto itong taong ito dahil iba na po ang lumalabas sa kanyang bunganga. Bago ang lahat muna mga kababayan, babatiin ko muna kayo ng isang magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat kung saan man tayo naroroon, saan man tayo naroroon ngayon at kung saan man tayo sulok ng mundo. Ayan, isang magandang umaga at magandang gabi po. Magandang tanghali na rin po sa inyong lahat mga kababayan. Huwag niyo munang kalimutan mag-like, mag-comment at syempre mag-subscribe na rin po mga kababayan. Isang napakalaking tulong na po yan para sa akin. Eto na nga mga kababayan, etong si Attorney Akla Harry Roque ay mukhang dadamputin na nga. Puwersahan ng dadamputin ang lola nyo dyan sa The Netherlands. Mga kababayan, kung saan man siya naroroon ngayon. Panoorin natin to at pakinggan natin ito mga kababayan. Magandang gabi po, Yusek, at welcome po dito sa Johnson Ikwento Mo, si ating Amy Estareja po. Magandang gabi, Amy, at magandang gabi sa iyong tagapakinig at manunood. Opo, naku, Yusek, kasi pinag-uusapan na talaga, mainit na mainit ngayon itong napipintong pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque. So ano po ba ang ang latest patungkol dito? Meron ng warrant of arrest na in-issue ng korte kung saan nakabimbin yung kaso na trafficking. At yan ay gagamitin na para siya ay maaresto at madala sa korte. Opo. Kanina po may balita na makikipag-ugnayan na po ang DOJ o pinag-aaralan na makipag-ugnayan sa Interpol? Isang posibilidad naman yan, Amy. Ang isang anggulo kasing pwedeng tignan din ay yung trafficking in person na krimen ay isang krimen na isang magagamit kasi yan ay penalized sa Pilipinas at penalized din sa Netherlands. At ang isa pang aspeto niyan ay maliban doon, pwedeng manghingi tayo ng extradition. Hindi lang kasi yung Interpol ang warrant of arrest ang pinag-uusapan dyan. Kasi kung Interpol lamang, ang role niyan ay para mahanap siya kung nasaan siya at arestuhin kung red notice ang hihingin. Pero yung extradition, yan ang anggulo na pwede siya mapabalik dito sa Pilipinas para harapin ang nakabimbing kaso sa kanya. Ang Pilipinas kasi at ang Netherlands ay parehas na state parties. Tayo ay miyembro sa United Nations Convention on Transnational Crimes, no? At isa doon yung transnational crime na yan ay itong trafficking in person. So, sa kadahilan ng parehas na kaso na pwedeng magamit, yan ay pwedeng maging basehan para manghingi ng extradition ang Pilipinas sa Netherlands para ibalik si yung dating spokesperson Harry Roque. Legally, yun ang option na nandyan sa harap ng ating Department of Justice, ang ating gobyerno. Opo, lalo't na 'di ba, Yusek, tinanggihan ng the Netherlands yung hiling niya noon for asylum? Actually, kung merong request for extradition, hindi kasi importante yung asylum issue kasi nga kung ang kahit na mismong citizen ng isang bansa, for example, ay nandun sa ibang bansa at siya ay may kaso na nagawa sa
isang bansa na miyembro din ng isang convention gaya nito, yung United Nations Convention on Transnational Crimes. O kaya merong extradition treaty. Mhm. Yan ay pwedeng basehan na rason para siya ay ibalik para harapin yung kaso doon sa nanghihingi yung requesting party na tinatawag. Aha. Bukod po dito kay Roque, kasi 'di ba si Cassandra Ong. Oo, kasama din tapos siya. May warrant of arrest din. Opo, may 48 others pa. So ano po to, sabay-sabay talaga sila na kailangan na maaresto? Hindi naman, Amy. Kasi ang importante kasi sa kaso, kailangan merong jurisdiction yung korte sa person yung katauhan nung taong mismo. Opo. Yung accused, no, yung akusado, kailangan siyang madala sa korte para harapin. Basic yan kasi one of the constitutional rights yan sa Bill of Rights natin, na he must be within the court's jurisdiction para magkaroon ng due process. Oo. At kung hindi siya madala doon, merong issue tungkol sa karapatan ng korte na magbigay ng kusga o magbigay ng desisyon later on. Oo. Opo. Kaya ko na itanong ito, no, Yusek, kung sabay-sabay, kasi merong statement itong si Roque, si Attorney Roque, na ito daw ay parang gawa-gawa, parang ganting politikal lang ng administrasyon. Kaya parang siya yung, sa kanya nagze-zero in itong kaso. Alam mo, dumaan na sa proseso yan eh. Lahat ho naman ng ginagawa ngayon sa Department of Justice ay dumadaan sa tamang proseso, sa case build-up, tapos yung mas mataas pang antas ng degree of proof. Dati-rate, yan ay probable cause lang, ngayon prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Inaral ng maigi ho ng ating mga prosecutors at nakita nila na merong ng basihan para magsampa ng kaso. So, yun ang rason. May dumaan sa proseso, may ebidensya at hindi ho gawa-gawa lamang yan. Dapat sagutin na lang. Mabibigyan naman ng pagkakataon na sagutin yan sa pamamagitan ng pagharap ng kasong yan na nakabinbin sa korte. At ito nga ang sabi nyo nga kanina, Yusek, ito na nga yung pagkakataon na para makita o madinig yung kanyang panig dito sa issue na to. Pero ngayon po ba talagang nasa the Netherlands, sa information po ng gobyerno, nandun pa rin po siya sa the Netherlands? As far as we know, yes. Okay. How about po itong sila Cassandra Ong, sir, nagtatago din ba o alam naman natin kung nasaan siya? Meron ng order na in-issue ng ating kapulisan para hanapin sila. Pero dati-dati kasi, if you remember, nasa kustodiya yan ng ating National Corrections, no? Yung Correction for Women. Pero na-release na siya nung natapos na yung contempt niya ng Kongreso, kaya na-release. And then hindi natin alam kung nasaan siya ngayon, but siya na ang subject ng manhunt ng mga pulis ng ating law enforcement, hindi lang naman mga pulis, para i-serve nga yung warrant of arrest na naka-issue ng korte. Yun na nga, isa lang masasabi ko dyan, deserve mga kababayan. Umuwi ka na dito sa Pilipinas, harapin mo ang lahat ng ikinaso laban sa'yo. Attorney Harry Roque, hindi yung atsak ka ng ngak-ngak dyan. Ngawa ka ng ngawa dyan sa ibang bansa. Dito ka magngangawa sa Pilipinas, hindi dyan sa ibang bansa na ikaw ay nagtatago, na ikaw ay nilalait. Na ni Panelo, mga kababayan, dako po, banggaan na to, Panelo versus Roque, mukhang agawan na sa pwesto. Umuwi ka na rito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga walang sawang sumusubaybay po dito sa channel kong ito, Genius TV po. God bless po sa inyong lahat.